A. 9 kilometers per hour, B. 50 kilometers per hour. Ang sagot ay A. 9 kilometers per hour. 12 years old na si Asimo Robot dahil naimbento ito noong year 2000. 4 feet, 3 inches lang ang taas nito. Pero kayang tumakbong paatras, tumalon at magkandirit. 4 na oras mula sa Kuala Lumpur, mararating mo na ang Taman Negara, ang sinasabing pinakamatandang kagubatan sa buong planeta. Ito ang National Park ng bansang Malaysia. Pero bago tayo gumala sa lupa, sa tubig muna, sa Tahan River. Dito sa Taman Negara, inaalagaan talaga nila yung mga hayop, pati mga isda. Papunta tayo ngayon sa isang fish sanctuary. Doon, bawal mga isda. Pinapabayaan nila magparami yung mga isda doon. Kasamahan niyo ako. Sa pampang ng ilog, nakakita kami ng ibon at bayawak. Yeah! Pagkatapos ng kalahating oras sa bangka, nandito tayo ngayon sa fish sanctuary. Magpapakain tayo ngayon ng mga isda. May dala ako mga pellets ngayon. Ito yung pinapakain ko sa mga isda. Ang tawag sa mga isda dito, maser. Dito lang siya matatagpuan sa Malaysia. Edible siya, so pwede siyang kainin. Sabi nila, ito naman pinakamahal na isda dito sa Malaysia. Ang halaga niya ay 200 ringgit. So, mga mahigit 2,000 pesos ang halaga niya per kilo. Mahal. Ang masir ay mula sa pamilya ng mga karpa. Omnivore ito. Kumakain ng halaman gaya ng algae at prutas na nahuhulog sa ilog. At hayop tulad ng insekto, palaka at ibang isda. At syempre, tinapay at fish pellets. Noong October last year lang sinimulan ang construction sa fish sanctuary na ito. Usog na yung mga isda. Ngayon, hindi lang mga isda nakatira dito sa may ilog. May mga tao din. Pasyalan natin yung mga katutubo na yon at magpatuloy tayo sa paggawa ng apoy at paggamit ng sumpit. Sobrang exciting to. Nandito tayo ngayon sa maliit na village ng Orang Asli. Ibig sabihin nun, original people, mga katutubong Malaysian. Tara, kaibiganin natin sila! Sa 22 million Malaysians, wala pang 1% ang mga Orang Asli. Mga 150,000 katao lang. Binubuo sila ng 18 ethnic groups gaya ng Negrito at Proto-Malays. Itong napuntahan naming village ng mga Orang Asli ay binubuo lamang ng 4 na pamilya. Simple lang ang buhay nila. Ang kinakain nila sa araw-araw ay nanggagaling sa gubat na katabi lang ng kanilang tahanan. Kasama ko ngayon dito si Lali, ang pinaka-pinuno ng maliit na village na to, kaya chief. At si Shuk, ang aming tour guide. Ngayon ditong sa Orang Asli, kumbaga sila mga Orang Asli, very traditional pa sila kumamuhay. Katulad ng pag nagluluto sila, pag magsisindi sila ng apoy, hindi nila kailangan gumamit ng lighter o posporo. Wala sila noon, hindi sila gumagamit noon. Marunong sila maggawa ng apoy sa ibang pamamaraan. Yun ang papaturo natin. Para makagawa ng apoy, kinikis-kis ang ratan sa kawayan hanggang sa uminit ito at umusok. Saka ididikit dito ang mga tuyong dahon para sumilab at mag-apoy. Magpapademo tayo. Tingnan natin kung paano nila ginagawa yun. Shuk, can you ask Lali to demonstrate how to make fire? Hindi, kalau tunjukkan bagaimana Pak. Tingnan nyo ito. Pinag-aralan ko ito ng Boy Scout ako ng kaya ng iba. Tinititigan niya, tigitignan niya. Oh, ba? Ano? Ayan na, umusok na, ho. Wow!
Ito yung pinaka nung kahoy. Yung kusot na yan. Yung fixture kasi nung ginagano niya. Kasi napapasok na yung mga kusot na yan. Ayan. Aanhin pa ang posporo, aanhin pa ang lighter kung merong lali. At yan ang madaling paraan ng paggawa ng apoy. Ito yung sinasabi nilang sumpit. Ang tawag nila rito sumpit. Pareho din sa atin. Papakita niya sa atin kung paano nila ginagamit to. Sabi niya asintado siya. Yun natin. Mamaya ako naman susubok din yan. Okay? Uy! Okay. Wait. Tignan niyo ha. Walang daya yan. Ako gagawa niyo mamaya. Ito yung sumpit. Ito yung pinakabala niya gawa rin sa kahoy. Matulis na matulis yan. Ayan. Okay, tapos meron silang kahoy sa dulo rin pampabigat. Tuloy niya sa akin kung paano to. I put inside. Okay? Okay. Okay. Walang daya to ha. Time out. Pakita mo muna yun. Nawala. Okay? Isa yan ha. Okay. Okay! Okay! Ito yung sa kanya. Ito yung sa akin. At yan ang pag-asinta at paggamit ng sumpit. Thank you. Wow. Susunod sa Pinoy Explorer. Aabangan natin ang mga hayop na sa gabi lang nagpapakita. Meron pa, parke ng mga elepante. At maniniwala ba kayo na ang ibon na ito ay isang manghuhula? Kaya walang alisan, ang daming matutuklasan dito lang sa Pinoy Explorer. Ang arnis ay katutubong armas na Pinoy na gawa sa kahoy na A. Kamagong, B. Palochina. Ang sagot mamaya sa aming pagbabalik.